Kayo lang, O Diyos, ang aming pong buhay. Sinabi mo sa iyong salita, maliban sa iyo, wala na po kami magagawa. Apart from you, we can do nothing. Thank you so much, God, for the privilege na kami po ay tawagin ninyo. Privilege na matagpuan po namin ang great treasure. Truly, God, you are the treasure of life. Thank you, God, for your amazing grace. As we come to you today, Lord, we are asking your forgiveness. Linisin niyo, Diyos, ang puso namin na inyong buhay at banal na dugo. At sa oras na ito, Father God, idamit niyo po sa amin ang damit niyong katwiran. Panginoon, ihanda niyo muli ang aming mga puso at isipan na ang mga salita mo ay tumanim sa puso at isipan namin. Ito, O God, ay maging treasure ng aming pumbuhay pananampalataya. As I also pray, protect all our brethren who are still coming to this place. And even I pray, anoint all the pastors of JA1 churches nationwide and worldwide as they preach your words, O Lord. Thank you so much. And protect and bless all the JA1 family. God, we will worship you in spirit and in truth. Thank you. And Lord, we rebuke all kinds of hindrances, all kinds of undivided mind. I rebuke them all, or any divided mind, divided thinking. I remove all of those in the lives of these people. Lord Jesus, let there be a focused mind upon your words, O God. Salamat po. And Lord Jesus, we promise today, only your name will be lifted up. Huwag mo hayaan na aalis po kami sa bahay-sambahan na hindi namin natanggap ang iyong mga promises. Thank you. We give you honor and thanks in Jesus' name. Everybody shout and say Amen. Palapakan natin si Lord. You may be seated, please. And let's all declare Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, He is the Anointed One. And let us also declare our JA1 culture. Okay, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. God will be the one to bless His word in everyone's heart. Praise the Lord. Are you ready today? Good morning. Nabati mo ba naman yung katabi mo? Good morning. And to all our viewers ngayon, mga J1 online members, good morning po sa inyong lahat sa Pilipinas at sa buong Asia. At early in the morning, sa iba't ibang part ng Europa at sa Middle East. And good afternoon, good evening sa Southern America at Northern America. Praise the Lord. All right. This morning, ang ating pong pag-uusapan is all about treasure. Everybody say treasure. Yan. Parang treasure hunter Ano? Sino po masaya pag pinag-uusapan po natin ang treasure ay mayroon nagkikling sa mind natin at parang kumikislap yung ating mata kapag pinag-uusapan na po natin ang kayamanan. Sa totoo lang, walang pwedeng tumanggi sa grasya. Tama ba? Parang ayaw ng ibang Sinong gusto ng grasya? Ayan. Sino naman ang gusto ng pagpapala? Okay, now, ang tao ay nabubuhay una sa biyaya ng Diyos. Bakit biyaya ng Diyos? Ang oxygen na ating pong nilalanghap every minute, every second, that is a free gift from God. Kapag kayo pumunta sa ospital at kayo po
ay humina ang inyong pong oxygen, bibigyan kayo ng oxygen pagkatapos ng ilang araw, kung ilang oras o araw man na kayo ay naka-oxygen at ang bill ay ninyo nakita, magugulat po kayo, napakamahal ng oxygen pala. Wala naman talaga nakakatanggap o kayo nakakagawa ng oxygen. Si Lord lang yon. Lahat ay free for the believers and for the unbeliever. Now, ang ating pong pag-uusapan is about the hidden treasure. Natatagong yaman. Sino po ditong mayroon ng kayamanan? Raise your hands. Kakaunti lang pala ditong may kayamanan. Sinong may natatagong kayamanan? Raise your hand. Yung iba kayo po magtaas kasi, naku, baka naman kami ma-hold the bishop art pag nalaman nila may nakatagong kayamanan. Ang totoo, lahat ng kayamanan sa mundo, yun po'y kayamanang pangsamantala at yan ay kayamanang iiwan. Iiwan po natin yan. Pero meron po tayong pag-uusapan ngayon na treasure that will last forever. Let us open now our Bible sa aklat po ng Colossians chapter 1 verse 27. As I read them in English, to them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of His mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Yan. Alam nyo, ito po yung treasure. Ang tawag po dyan ay rich, glorious riches. Pag sinabi natin glorious riches, yun po ay yung isang kaluwalhatian na kayamanan. Yun. Bakit pag pinag-uusapan na po ang kayamanan, maski sa parte ng mundo, ang mga tao ay sumisigla? Bakit kaya ang mga tao ay nagtatrabaho para kumita? Ang totoo, hindi ka pwedeng mabuhay sa mundo na wala kang pera. Bakit kayo nakarating po dito? Bakit tayo po ay nakakapag-online? Bakit may mga cameras tayo? Bakit naka-aircon tayo? It's because may pera. Sabi natin ulit, pera. Yan. Now, bakit ang tao may pera na gusto pa rin po ng pera? Sabi po ng iba, wala naman talagang natanggi sa pera. Pero please, hindi pera ang pag-uusapan natin ngayon. It's about the hidden treasure, natatagong kayamanan na dapat pong nasahin ng sinuman. Kaya nga sabi ko, every time we heard the word treasure, our imagination is stirred up. Na-stirred up po yan. Tulad ng precious stones, tulad ng golds, tulad po ng pearls. Ano pa? Diamond. Lahat ng mga yan ay pag narinig po natin na, hey, mayroon doong natatagong kayamanan. Kaya nga, marami din pong nagnanasa po niyan. Pag narinig nila na nasa lupa na yun ay may kayamanan, nagti-treasure hunter yung marami. Yon. At kapag nangako naman, yung iba, nako, ang kayamanin ni Marcos ay makukuha natin. Nako po, nai-scam ho ang maraming tao dahil po dyan sa treasure na yan. At kapag sinimulan na po yung ganyang klase ng usapin, ay yung tao na nakapagbigay na, namuhunan na, hindi na ho natigil. Bakit? Dahil umaasa pa rin. Tandaan ninyo, kapag ang tao ay nangako ng kayamanan, huwag mo itong pang-ahawakan. Dahil nakalagay na rin sa Bible, sumpain ang tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao at ginagawang sandalan ang bisig nito. Jeremiah 17 verse 5.
Pero ang tao na sa Diyos umaasa, pagpapalain ng Diyos yun. Gaano na karami ang na-report sa pahayagan, maging sa balita, na ang mga tao na walang kasiyahan ay na-scam. Alam po ninyo, ang totoo, may mga tao naman na matatalino, gusto lang nilang ma-multiply ang kanila pong pera. Pero may magagaling naman pong mangusap, magsalita, na silip pangangakuhan. At ikaw naman ay umasa. Ano ang nangyari? Nadali. Alam niyo kung bakit ko sinasabi din sa inyo, na-scam po ako. Paano ka na-scam, Bishop Art? Ay nako, malaking istorya. Pero maliit na halaga. Ang galing palang mangusap ang mga scammers. Tandaan ninyo, ang laki ng tuition fee ko. Para lang ako'y matuto. Isang beses lang po yun. And I learned. At nakita ko po na kapag ang tao na manluloko ay pinakinggan mo, mauubusan ka. Pero praise be the name of the Lord. Natutunan ko na sa Diyos ka lang umasa. May kausap ba ako dito? Ang totoo, ang taong masipag ay yayaman. At ang taong mapagbigay ay sasagana ang buhay. Yan ang sinasabi ng Proverbs chapter 11, verse 24 up to 25. Na ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ang mga kamay. So, ang treasure po pala ay pinaghihirapan ito. Ang tama ba yung Tagalog ko? Okay? Pinaghihirapan? Okay? Anyways, ang kayamanan po pala ay mararanasan isang tao kapag siya naging masipag. Hard-earned ang tawag po dito. Pero kapag ang isa pong kayamanan ay kusa na lamang itong ipapangako ng tao sa iyo, the Bible says, you will be under the curse. Mali ba lamang yan ay pinangako ng nanay at tatay mo dahil may kayamanan kayo at yan ay talagang mamanahin mo? But if other people na lalo tigit hindi mo kaano-ano, scam po ang tawag po dyan. Pero anyways, hindi yan ang pag-usapan po natin. Ang main treasure na gusto kong bigyan ng diin sa inyo dito, ito yung treasure that will last forever. At ano yun? Ang langit, ang makalangit na kayamanan. Heaven has its own treasure. A treasure that was hidden for long age past, but now is revealed and made known through the prophetic writings. Ang sabi ng Bible sa Book of Romans chapter 16, verse 25 up to 26 ay ganito. Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyong pananampalataya sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Hesukristo na ipinangaral ko. Ang magandang balitang iyan ay isang hiwagang nalilihim sa loob ng mahabang panahon. Subalit, sa utos ng walang hanggang Diyos ay nakayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta upang ang lahat ay sumampalataya at sumunod sa Kanya. Now, everybody say langit. Sino po dito ang nakarating na sa langit? Of course, wala pa. Pero, pinag-uusapan natin ang langit sapagkat ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. So, dalawa po ang nilikha ng Diyos langit at lupa. Ngayon, si Lord mismo, para mapatunayan natin na mga anak niya na may langit,
Galing siya sa langit, nagkatawang tao, isinilang sa mundong ito, namatay siya sa Israel. Una, isinilang siya sa Israel, ini-offer niya ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, namatay siya doon, muling nabuhay sa Israel, at mula sa Israel, doon muli siya umangat papunta na po ng langit at nangakong babalik muli. Babalik muli. Kaya pinag-uusapan natin ngayon ang langit kasi mayroong pinanggalingan si Jesucristo na langit nung bumaba sa lupa, din umakyat muli sa langit. At pag pinag-uusapan po natin ang langit, mababasa mo ito sa Book of Revelation, chapter 21 at saka 22, ang kalsada pala ng langit ay ginto. At ang mga puno pala doon, sabi rin ng Bible, ay buwan-buwan namumunga. Pero iba't ibang bunga every month. Wow! Kaya pala sinabi din ng Diyos, ang magnanakaw, hindi pwedeng pumasok sa langit. Why? Dahil baka bakbakin ang kalsada. Kasi magnanakaw, di ba? Anyways, ang word ko ngayon dito sa inyo mga kapatid, ay ang langit pala ang pinaka-main objectives natin. Kaya bumaba sa lupa ang Panginoon dahil gusto niya na ang kanyang mga anak ay madala niya sa langit. Excuse me. Anyways, bumaba siya mula sa langit. Thank you. Bumaba siya mula sa langit. Pumunta dito sa lupa dahil gusto niya na iligtas ang tao at ang taong sasampalatay sa kanya ay madala niya sa langit. Kaya ang sabi ng Book of John, chapter 14, verse 1 up to 3. Sabi niya doon, manalig kayo sa akin, ha? Pupunta muna ako sa aking ama at ibagahanda ko kayo ng matitirahan. At ako'y babalik muli upang kayo kunin ko sa aking piling. Kaya nung narinig ito ng mga disciples, silang lahat ay nanampalataya. At praise the Lord, mayroong pong sinabi na po ang Bible na ang lahat na namatay, na nanalig kay Kristo, muli po silang nabuhay at dinala niya ngayon silang lahat sa langit. Kaya talagang may langit. Kaya sabi mo sa katabi mo, partner, talagang may langit. Okay, ngayon, ang una, kung paano heaven's treasure is no different. God, in His mercy, gave man the book that records His most precious treasure. Kaya sabi ng Lord, isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Revelation chapter 20, verse 14 and 15. Basahin nga natin itong verse na to. Revelation chapter 20, verse 14 to 15 says, pagkatapos ay itinapon din sa lawang apoy ang kamatayan at ang daigdig na mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Verse 15, itinapon sa lawang apoy ang sino man hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Sino po dito nakasulat na ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay sa langit? Sure? Hallelujah. Bakit sure? Tinanggap mo ang may-ari ng langit. Tinanggap mo ang tagapagligtas. Kaya ikaw ay ligtas. Kaya ang sabi ng Biblia, isinulat ang pangalan nila sa aklat ng buhay sa langit. Very good. Revelation chapter 3 verse 5. Revelation chapter 3 verse 5, sinabi niya, ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan.
kikilanlin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. May kausap ako? Grabe itong pangako ng Diyos na ito. Sabihin natin muli, great treasure. Okay, that's why may mga stories sa Bible na nagpapakita ng mga precious treasure po dito. Number one na illustration po dito ay yung pong sinasabi ng the merchant. Ang merchant pong ito na nakalagay sa Matthew chapter 13, verse 45 to 46. Isa po siya mangangalakal. Then, ang sabi niya, ang kaharian ng langit ay matulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya, ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na yon. Tingnan niyo mabuti ha. Mayaman na siya, pero nakita niya yung perlas mas mahalaga, which is ibang klase. Abay, yun ang kanyang binili. Bakit? Great treasure ang tawag po doon. Alam nyo, ang kayamanan natin sa mundo, iiwanan natin. Tama ba? Pero ang kaligtasan, ang Diyos lang ang magbibigay nito. Kaya pala sinabi ng book of Mark chapter 8, verse 36 up to 37, anong mapapala na isang tao, makamtan man niya ang buong kayamanan ng sanlibutan, kung ang kanyang kaisa-isang kaluluwa ay mapapahamak? Mayroon pa bang hihigit sa kayamanan, sa kaluluwa ng isang tao? Kaya pala hindi kayang bayaran ng kayamanan ng buong mundo ang kaluluwa mo. Kaya pala ang pinantubos ng Diyos sa tao ay ang dugo ni Kristo, ang kaisa-isang kayamanan ng Diyos amang nasa langit. Siya ang kanyang pinababa para ikaw lang ay tubusin at magtamo ka ng buhay na walang hanggan. Kaya ang tawag ng Diyos sa iyo, God's treasure. Amen? Tingnan nyo ha. This is a revelation. Ikaw ang kayamanan ng Diyos. And in fact, yung matindi niyang kayamanan na nag-iisa sa langit, siyang pinambili sa iyo. Para ano? Ang kanyang isang anak na yon ay dumami. Kay Kristo, ibinigay ng Diyos para sa iyo, para pag tinanggap mo siya, magiging anak ka rin ng Diyos. Kaya dumami ang anak ng Diyos na tulad mo at tulad ko dahil tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo. Kaya nung si Christ ay napakapako sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, Father, it is finished. Then, bago siya nagpapako sa krus ng Kalbaryo, siya ay nagpabautismo. Sinabi ng Father na narinig ni John the Baptist, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. So, itong anak ng Diyos, sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have an everlasting life." Tagalogin po natin, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na si Jesucristo, na upang ang sinumang sa Kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang ini-offer ni Christ para sa tao ay eternal life. This is the great treasure na hindi kayang bayaran ng kayamanan ng mundo. Kaya kung ikay isang matalino, you can give up everything and just
to have that great treasure, eternal life that only God can give. May kausap ba ako? So grabe ha, treasure ng Father, the only begotten Son. Now, if you want a great treasure, accept the only begotten Son. Why? The only begotten Son is the great treasure of our Heavenly Father, and He must be also our great treasure, sapagkat in the only begotten Son of God, there we can find eternal life. Grabe na to. Grabe na to. Tingnan niyo mabuti ang sinasabi ng book of 1 Peter chapter 1 verse 8 to 9. Ang ganda nito, ang sabi nga ng 1 Peter chapter 1 verse 8 to 9, sabi niya, hindi niyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang iyong kaligtasan. So ang kaligtasan, mga magulang ko at mga kapatid, JA1 family, kay Jesucristo lang matatagpuan. Hindi religion, hindi sekta, hindi ang edukasyon, hindi ang kayamanan. Si Kristo lang ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Period. That's why the Bible says the reward for trusting Him will be the salvation of your soul. In LT version, ang sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 9, the reward for trusting Him, say it again, trusting Him, will be the salvation of your soul. Ito ang great treasure. Kaya, yung merchant na yon, nung nakita niya na nandoon yung kayamanan na yon, ibinenta niya lahat ang ari-arian niya at binili niya yon. Bakit? Mas mahalaga yon. Ibig sabihin, mas mataas ang halaga nung pearl na yon kaysa nung kanyang kayamanan. Kayamanan pa rin yun. Tandaan nyo ha? Pinalitan niya ng mas mataas na kayamanan yung kayamanan niya. Naintindihan niyo yung ibig ko sabihin? Okay. Now, ibig sabihin ngayon, mas lalo siyang yumaman. O, pangalawa, na-example mo natin dito, ay si Zacchaeus. Si Zacchaeus, isa po siyang tax collector. Mayaman po siya. Isang araw, naglalakad si Jesus Christ doon sa village na yon. Nakalimutan ko bigla yung lugar. But anyways, at least sa Samaritan. Anyways, ang nangyari, nung narinig ni Zacchaeus na dumating si Jesus, maliit lang po siya. Hindi naman unano. Bigla ba namang umakyat sa puno ng sikamoro para lamang makita niya si Jesus, kung ano itsura nito? Ay pagtapat ni Jesus doon po sa puno ng sikamoro tree, kung saan nandoon si Zacchaeus, biglang huminto at tinignan siya. Zacchaeus, bumaba ka dyan. Pupunta ako sa bahay mo. Ano nangyari? Nagmamadaling bumaba si Zacchaeus at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat na nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan? Sabi nila. Tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahating
kayamanan ko. Ang kalahati ng aking mga kayamanan, at kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanila ng maka-4 na beses. Grabe, no? Alam niyo ba kung bakit ginawa po ito ni Zaccheo? Dahil sa kanya, mas mahalaga ang kaligtasan kaysa ng kayamanan. Please, J1 family, huwag kayong manloloko ng kapwa para lamang kayong magkaroon ng pera. Huwag kayo kailanman manloloko ng sino man tao para lamang kayo ay magkamit ng pag-aari nila. No. Nasahin mo, nasundin ang takapagligtas mo, tandaan mo, lahat ng meron ka sa mundong ito, iiwanan mo. Ang pinakamahalaga na tataglayin mo ay ang buhay na walang hanggan. That is the great treasure that only God can give. Hindi masamang maging mayaman tayo. Ang hangad ko nga lahat po kayo yumaman. Ngunit higit si Kristo na nasa buhay mo, yan ang matindi mong kayamanan habang ikaw ay nabubuhay. Sino ngayon dito ang may great treasure na? Yes! That is Jesus Christ. Kaya pala, ang sabi ng Lord, ay susupply ko lahat ang pangangailangan ninyo. Bakit niya gagawin yun? Ay kung siya na nga na kayamanan natin, ay ibinigay niya ang kanyang buhay para maligtas ka, di higit pa niya lalong ibibigay ang anumang pangangailangan na gusto mo. Now, anong purpose mo niyan? Kaya ka payayamanin ng Diyos para tumulong sa kapwa, para magmisyon, para ipamigay sa mga nangangailangan. Ibili ng Biblia. Para ano? Hayaan mo na maluwalhati ang Diyos sa kayamanan na binibigay niya sa iyo. You understand? Ang totoo, mga kapatid, example po nito. Bakit ang maraming J1 people ay tapat sa pagbibigay ng kanilang tithes at ang offering nila? It is because nag-matured na ang kanilang spiritual life. Ang ibig sabihin na nag-matured, malawak na ang kanilang pangunawa, alam na nila na lahat ng mayroon sila ay sa Diyos galing, kaya baliwala sa kanila ang pagbibigay, lalo tigit ng kanilang ikapo at handog. Bakit? Sa kanila, mas mahalagang sundin si Lord kaysa ng kanilang sarili. Hello? Yes. At ito ang nakita ko naman sa Bible. Ang tao palang mapagbigay, lalong yumayaman. Pero kapag ang iniisip mo, hindi ako'y nawalan, pag ako'y nagbigay, lalo ka daw maghihirap. Kaya yan ang reason kung bakit nadadaya ang marami. Dahil sa Diyos nandadaya. Huwag kang mandaya sa Lord. At hindi ka dadayain ng iba. I know and I believe. Yung mga bagay na nawala sa inyo noong nakaraang mga panahon, ibabalik ng Diyos yan sa inyo. Siksik, liglig at umaapaw. Lahat ng nanloko sa inyo, hindi magtatagumpay. Pero kayong lahat na niloko na may katapatan sa Diyos, magtatagumpay kayo. Titingala po ang maraming taong yun na sabi nila, naloko ko na nga siya, pero lalo siya napagpala. Higit pa sa inaasahan mo ang iyong tatanggapin sapagkat you have a great treasure. Therefore, God will overwhelm you with His great abundance. Sino yon? Kanino yon? Hallelujah! That's why, huwag kang manghina. Huwag na huwag kayong manghihina. Bagkos lalong maging masaya sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat ang Lord ang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Amen ba? Kaya ulitin ko muli, huwag kayong manluloko. Kaya sabi nga ni Zaccheo, Lord, kung mayroon akong naloko man, ibabalik ko sa kanila ng maka-4 na beses.
Wow! Bakit? Napakahalaga sa buhay ni Sakeo ang kaligtasan. Mga kapatid, kapag ang treasure mo sa mundong ito ay material lang at iyon na lang ang pinanghawakan mo, kawawa ka. Kaya please, kayong lahat ng mga nanonood ngayon, may kayamanan kayo. Hindi yan ang buhay nyo. Ang buhay nyo ay ang nagbibigay ng buhay dapat. Si Jesucristo ang manguna at pangako ng Diyos habang nasa mundo ka sa buhay na ito. Hindi kanya iiwanan ni pababayaan man. Ang negosyo mong maliit, iaangat palalo ng Lord. Bakit? Kapartner mo siya sa buhay. Tama? Again, if you have a great treasure, therefore, blessed ka sa mundo ito. Bakit? Ang treasure mo gumawa ng langit at ng lupa. Ang treasure mo ang nagsabi na silver and golds are mine. Haggai chapter 2 verse 8, ginto at pilak ay akin. Kaya kung ang treasure mo ay yung Diyos na may-ari ng langit at ng lupa, walang kahirapan na darating sa buhay mo. Say it again, great treasure. Now, how to apply that great treasure, Bishop Art? How to get that one, Bishop Art? Sa Bible, alam natin sa Colossians chapter 1 verse 16, Colossians 1 verse 16 says, sapagkat sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Tama? Nakikita man o hindi. Pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Yan ang Diyos natin. Sa Kanya lahat. Kaya kapag siya ang sinunod mo, you are declared super blessed. Tell to the person next to you, you are super blessed. Uy, bigkasin mo, hindi lamang tinuro mo, you are super blessed. Hallelujah. Now, dahil you are super blessed, ito ang mga dapat mong gawin. Una, katulad, be like Abraham. Mapatulad ka kay Abraham. Doon sa Genesis chapter 12, beginning verse 1 up to 4, when he heard the voice of God telling him to leave his country, his people and his father's household, and go to the land he will show him, he obeyed in faith. Say it again, he obeyed in faith. Siya'y sumunod ng may pananampalataya. Sabi ng Lord kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan at ang iyong mga magulang, at ikaw ay dadaling ko sa lupang pangako, at doon kay aking pagpapalain. Alam niyo, umalis si Abraham sa Haran. Iniwan niya ang kanya pong ama na si Terah. Pumunta na siya sa Haran. Pagdating niya doon, pumunta siya sa Kanaan. Iniwan niya ang Haran. Pagdating niya sa Kanaan, sinamba niya kaagad ang Diyos. Why? Naniniwala siya na ang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa ay may kapangyarihan para i-bless siya. Kasama niya ang kanya pong asawa na si Sarah. Kaya, sinamba niya ang Diyos, then naglakad-lakad uli, pumunta naman siya sa Ai at sa Hebron, gumawa uli siya ng altar. Sinamba niya ang Diyos. Alam niyo, sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, north, south, east, west, lahat ng nakikita mong yan, ibibigay ko yan sa'yo. Wow.
Alam nyo, pinanghawakan ni Abraham ang pangako ng Diyos. Now, naging history na. Si Abraham, pinagpala. Nagkaroon siya ng isang anak, nagkaroon siya ng dalawang apo, kambal, at ang dami niya naging inapo na ngayon pinag-uusapan ang Israel. Na pag pinag-uusapan natin ng Israel ngayon, they are super blessed. At alam niyo ngayon kung ano nangyayari. Gustong pulbusin ng maraming bansa ang Israel. Pero tandaan mo, kapag kakampi mo ang Diyos, protektado ka ng kanyang kapangyarihan. Sila lang ang meron pong Iron Dome. Ano ibig sabihin ng Iron Dome? Lahat ng rockets na pupunta, pakakawalan ng ibang bansa laban sa Israel, hindi po yun babagsak sa lupa, sabog lahat sa taas. Iron Dome ang tawag po doon. Kaya kinatatakutan sila ng buong mundo. Why? Pag pinili ka ng Diyos, sasamahan ka ng Diyos. Ang aaway sa'yo, kaaway niya ang Diyos. Yan ang pagbibigyan niya ng halaga kay Abraham. At nung ikaw din na born again, ang proteksyon ng Diyos sa'yo ay katulad din kay Abraham. You are super blessed. Sino na nanalig doon? Si Abraham sumunod. Hindi niya nakita ang Diyos, narinig lang niya ang tinig ng Diyos, at dahil po doon, sumunod siya, pinagpala siyang lubos ng ating Panginoon. Darating ang panahon, kung hindi pa magra-rapture, pero ito ngayon sandali, patalastas lang tayo ng konti. Bakit sinasabi natin malapit na dumating si Lord? May order po ngayon ang Prime Minister, si Benjamin bigla ko na Netanyahu. Alam nyo, dineclare niya ngayon, lahat ng mga Israelita na nasa Europe, umuwi na. Alam nyo, noon, sinabi sa akin yung kanina, may nag-text sa akin, nakalagay po sa Biblia, mag-uuwian ang buong Israelites sa kanilang lugar. Ibig sabihin, malapit na ang wakas. Humanda po kayo. Anytime magra-rapture. Humanda na kayo. Anytime. Pwede nang dumating si Lord. Ngayon, nagkakagulo sa Europa. Pero ano man yun ang mangyari, ang nasabi na, nasulat sa Biblia ang mangyayari sa darating na panahon. Ang tibayan mo ngayon ay ang treasure na mayroon ka. Ang treasure na yan ay ang tagapagligtas mo na si Jesucristo, ang siyang lubos mong panampalataynan, at huwag kang kailanman mag-aalinlangan sa Kanya. Amen? Praise the Lord. Guys, let us continue to share the words of God. Hayaan mo na ang treasure na mayroon tayo ay makamit din ng iba. Be like Abraham. Pangalawa, respond to the call of Jesus like Peter and Andrew. Tumugon ka sa pagkakatawag ng Diyos sa iyo. Please, wag na kayong magmatigas. Kayo mga kabataan, please, sundin nyo ng lubos si Jesus. Please, maglingkod na po tayo. Please, kayo naman na mga may kaya, tumulong kayo sa pag-share ng words of God. Huwag mo hayaan na mahal mo sa buhay, kamag-anak, kaibigan, na hindi mo madala kay Lord.
Be ready to spend your money, your resources for the salvation of many people. Kaya ka pinasagana ng Lord. Ngayon, matulad din po tayo kay Peter at kay Andrew. Itong magkapatid na to, doon sa book of Matthew chapter 4, verse 18 to 20. Minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat. Sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin. Gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Noon din, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka kay Jesus. Come on, kaliwat kanan, sumunod ka kay Jesus. Maglingkod na po tayo. Hindi ko sinasabing iwanan ninyo yung mga negosyo. I'm not saying that. Sumunod lang kayo sa Panginoon. Share the Word of God. Hayaan mo na marami ma-born again bago dumating ang rapture. Kung magra-rapture na next week o mamaya, samantalahin mo, i-share mo ang mabuting balita. Kung next year, we don't know. Wala naman nakalagay sa Biblia ng eksaktong date ng pagdating ni Lord. Kundi ang nilagay lang sa Biblia, ito ang mga palatandaan na aking pangalawang pagbabalik. Magkakaroon ng digmaan laban sa bansa, kapabansa, kaharian, laban sa kaharian. Magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako. At alam natin na maya't may lindol sa iba't ibang sulok ng mundo. Magkakagutom, malalamig ang pag-ibig ng marami. Ano pa? Pero ang manatiling tapat hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. Manatili kayong tapat kay Lord. Amen? May kausap pa ako? Mga minamahal, yan po ang pinag-uusapan natin, great treasure. Kaya mula nung kayo pinaborn again, natagpuan na ninyo ang matinding kayamanan na hindi pwedeng tumbasan ng kayamanan ng sanlibutan. Kanina, papasok pa ako dito, nakita ko po Sister Virgie. Siya po'y 78 years old. Sabi ko, sis, sumakay na po kayo para hindi na kayo maglakad at medyo malayo pa. Tuwan-tuwa po siya. At nalaman ko, at her age, 78 years old, ang ministry po niya, noon pa man hanggang ngayon hindi nagbago, mga taga-bilangguan ang kanyang binabahaginan ng salita ng Diyos. Alam nyo, kung nagagawa po niya, 78 years old, nangangaral ng mabuting balita sa mga nasa bilangguan. Ikaw, mas bata ka. Please, share the treasure that you have. Share the treasure that you have. At ano man ang mangyari, huwag mong pakakawalan ang treasure na yan. Huwag mong tatalikuran si Lord. Nakilala mo na siya, manatili ka ng tapat hanggang wakas bago dumating ang wakas. Ang Lord nangako, hindi po siya pwedeng mang-iwan. Hindi niya iniiwanan ang mga tao nagtitiwala sa Kanya. Kaya sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9, hindi pa nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni sumagi sa kaisipan natin ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa lahat ng mga umiibig sa Kanya. Amen? Kailanman, di niya tayo iniwan.
kailanman di mo kami iiwan. Kailanman di mo kami pababayaan. Ikaw ang aming gabay sa bawat sandali. Sa'yo kami mabubuhay, pag-asang tunay. Ikaw ang Diyos na dakila, Ikaw ang Diyos na siyang simula, iyong binigay ang buhay ko upang purihin ka. Itataas ang ngalan mo, kailan may di ka nagbabago. Pangako mo sa akin, sasamahan mo ako. Pasasalamat ko sa'yo, buong puso, papuri pagsamba. Ang alay ko sa'yo. Sino nagpapasalamat sa Diyos dahil nakilala mo siya? Tumayo ka. Di mo kami iiwan. Kaligtasan ng Diyos ang pinaka-treasure natin. Ikaw ang aming gabay sa bawat sandali. Sa'yo kami mabubuhay, pag-asang tunay. Ikaw ang Diyos na dakila, Ikaw ang Diyos na siyang simula, iyong binigay ang buhay ko upang purihin ka. Itataas ang ngalan mo, kailan may di ka nagbabago. Pangako mo sa akin, sasamahan mo ako. Pasasalamat ko sa'yo, buong puso, papuri pagsamba. Ang alay ko sa'yo. Hayaan mo na ang maging number one sa buhay mo ay ang tagapagligtas mo. Walang ibang tagapagligtas na binigay ng Diyos Amang sumasalangit, kundi ang kanyang bugbugtong na anak. Siya namatay para sa iyo dahil mahalaga ka sa Kanya. Tanong ko naman, binibigyan mo din ba ng halaga ang pagmamahal niya sa iyo? Tinatanggap mo ba siya na maging kayamanan ng buhay mo? Taas mo ang iyong kamay at sabi mo sa Kanya, Ikaw ang Diyos na dakila, Ikaw ang Diyos na siyang simula, iyong binigay ang buhay ko upang purihin ka. Itataas ang ngalan mo, kailan may di ka nagbabago. Pangako mo sa akin, sasamahan mo ako. Pasasalamat ko sa'yo, buong puso, papuri pagsamba. Ang alay ko sa'yo. For the last time, Ikaw ang Diyos na dakila, Ikaw ang Diyos na siyang simula, iyong binigay ang buhay ko upang purihin ka.
Sumuko tayong lahat at pumigit. Alam mo ngayon kung paano ka iniligtas ng Diyos. Nalaman mo ngayon kung bakit ikay napakahalaga sa Kanya. Ikaw ay treasure ng Diyos. Kaya nung tinanggap mo siya sa buhay mo, siya na ngayon ang pinaka-treasure mo. Dahil siya na magbibigay ng buhay na walang hanggan sa iyo. Pwede bang pasalamatan mo ngayon ang Diyos dahil ikaw ay inibig niya? At sabihin mo din sa Kanya na siya lang talaga ang kailangan mo dahil siya nangako sa iyo, bibigyan Kanya ng buhay na walang hanggan. Siya ang treasure mo. Sige, sabihin mo sa Kanya ngayon, magpasalamat ka dahil inibig ka. Sabihin mo, naririnig ka ng Panginoon. Gusto niya marinig yan. That you are really treasure. That you really treasure what He has done for you. Jesus, salamat. Dahil sa iyong habag, O God, niligtas mo po kami. Lord, salamat. Bagamat kami mga makasalanan, inibig mo pa rin kami. Lord, salamat sa iyong dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo para matubos kami. Salamat. Salamat sa mahalagang buhay na binigyan mo kami ng halaga. Lord, you are amazing. Hayaan mo naman, O God, na ang buhay namin ay patuloy na maglingkod sa iyo. Sumunod, O God, sa pagkakatawag mo. Tulad ni Abraham, sumunod siya sa iyo, binless mo. Tulad din ni Peter at ni James. Sila John, sumunod sa iyo. Lord, gamitin niyo po ang buhay namin na wag lang kami maging ordinaryong mga mananampalataya mo, kundi lagi naming maalala na ikaw ang aming pong treasure. Until eternity, because you are the one who gives life to us. At lahat na nananalig sa Diyos, sabihin natin ng buong puso, ilagay mo yung kamay sa iyong dibdib, sabihin mo, Lord, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng halaga. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang dakilang kayamanan ko. You are my treasure. Thank you for the eternal life. Thank you because you are my Savior. Tulungan mo ako, Panginoon, na magawa ko lang ang nais mo. Help me, Lord. Bless me, Lord, more. More and more. In the name of Jesus. And purify my heart every day. Tulungan mo ako na laging malinis sa iyong harapan. Palakasin niyo po ako na labanan ang anumang kahinaan. Salamat po, God. You are my treasure, my great lover, the lover of my soul. In Jesus' name. In Jesus' name. Keep your eyes closed. Manatili kayo nakikot, nakapikit. Ako lang manalangin. I-bless ni Lord ang buhay mo. Pagpalain ng Lord ang iyong future hanggang manatili kang naglilingkod sa Diyos na buhay. At darating ang Panginoon, madatnan niya tayong lahat na matapat na naglilingkod sa Kanya. I pray, gamitin ka ng Diyos sa kaligtasan, para sa kaligtasan ng iba. I pray that you will experience great abundance
At pinangako ng Diyos, hindi kanya pagkukulangin. I pray na manatili kang tapat, maging sa iyong tithes at ang iyong offering. I pray nang meron ka ngayon, lalo yung mag-multiply. You are declared super blessed today. Pagpalain ng Diyos ang iyong mga mahal sa buhay. I also speak healing, mahabang buhay, dumali sa iyo, at walang anumang takot at pangamba sa buhay. Mangyari ito sa inyong lahat. J1 family, at lahat na nasa online at lahat na nanood ngayon, I speak blessings to all of you and healing. Your great treasure is Jesus, the Savior of your soul. You are declared super blessed today in Jesus' name. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen and Amen and Amen. Kamayan mo yung katabi mo. You are God's treasure.